Ilang kaalyado ng mga Duterte ang tumatakbo bilang senador sa midterm elections, sakaling pala rin uupo sila bilang mga senator judge sa napipintong impeachment trial ni VP Sara. Ang tanong, boboto ba sila base sa alyansa o sa ebidensya? Yan ang special agenda report ni Hannah T. Ang tanging masasabi ko na lamang sa puntong ito ay God save the Philippines. Hindi lang boto para sa mga bagong senador ang nakataya ngayong midterm elections, kundi pati ang kapalaran ni Vice President Sara Duterte sa magiging bagong mukha ng Senado. May enough numbers kaya para mapatalsik siya sa pwesto. Flashback, matapos ang ilang buwang pagbusisi sa mga reklamo laban sa bise, February 5 nang tuluyang i-impeach ng House of Representatives si VP Sara at i-approve ang pag-transmit nito sa Senado. 250 na kongresista ang lumagda rito. Laman nito ang mabibigat na paratang laban sa kanya, ang culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption at iba pang high crimes. Kasama doon ang naging pahayag niya sa isang online briefing noong 2024 na may kinontrata raw siyang isang individual para mapatay ang first couple at si House Speaker Martin Romualdez sakaling may mangyari sa kanya. Bandang hapon din ng araw na yon, agad itinurn over sa Senado ang mga papel pero hindi na nasalang ang impeachment sa plenaryo. There being none, session is adjourned. Bago pa man nag-adjourn ang Senado, ang balik nila sa Hunyo pa. Dito na nakabinbin ang impeachment trial. Sabi ni Senate President Cheese Escudero, bigyan sila ng sapat na panahon para pag-aralan ito. Bakit naman kami bigla asa sasabihang gumalaw umakto agad sa loob lamang ng ilang oras? Na nasa huling araw na ng sesyon, yan pinadala sa amin halos mag-aalas 5 pa ng hapon. Ayon sa konstitusyon, ang Senado ang tatayong impeachment court para sa bise. Kailangan ng 2/3 vote o boto ng 16 out of 24 senators para mahatulan si VP Sara at tuluyan siyang mapatalsik sa pwesto. Nakatakdang i-present sa plenaryo ang articles of impeachment pagbalik ng sesyon sa June 2, kung saan manunumpa ang mga senador ng 19th Congress bilang hukom. Pagkatapos ng SONA sa July 28, manunumpa naman ang newly elected senators ng 20th Congress. At sa July 30 na magsisimula ang aktual na impeachment trial. Sa kasaysayan ng Pinas, 2 impeachment trial pa lang ang umabot sa Senado. Ang kay dating Pangulong Joseph Estrada na kalaunay nawala sa pagkapangulo at dating Chief Justice Renato Corona na nahatulang guilty dahil sa SALN violation at napatalsik sa pwesto. Sa 66 senatorial candidates ngayon, 12 ang pwedeng piliin ng botante. Kasama ang natitirang 12 na incumbents. Sila ang bubuo sa 24 senator judges na hahatol sa impeachment case laban kay VP Sara. Pero sa gitna ng nagbabangga ang Marcos at Duterte camps ngayon, saan nga ba tutumba ang bagong Senado? Para sa political analyst na si Ronald Llamas, ang midterm elections di lang plebisito kay VP, kundi sa kakayahan at tiwala ng publiko kay President Bongbong Marcos. Kung maraming mananalo sa kandidato ng presidente, di positibo yan sa hatol sa kanya ng mamamayan. Kung kaunti ang mananalo, then it's a failure of his government. Kaya May sariling slate ang alyansa para sa bagong Pilipinas. Pasok dito ang mga re-electionist na sina Senators Francis Tolentino, Pia Cayetano, Bong Revilla at Lito Lapid. Pare-parehong may makinarya at suporta mula sa Marcos administration. Sa kabilang bloke naman ang Duterte camp na kontra sa impeachment. Si Senador Bato de la Rosa ang chief implementer ng drug war ni FPRRD. Kasama niya si Senador Bongo na matagal nang kabalikat ng dating Pangulo. At si Senador Robin Padilla na ngayon Pangulo ng PDP laban. Sa oras na mag-convene ang Senado sa Hunyo, meron pang 6 session days na natitira para sa mga senador ng 19th Congress. Kaya equally important daw ang mga luma at bagong senador. Pero ang mas nagpainit sa eksena ang pagkalas ni Senator Amy Marcos sa slate ng kanyang kapatid na si PBBM. Sinundan niya ng pag-imbestiga niya sa pagsuko kay FPRRD sa ICC. Nauwi pa ito sa sagutan nila ni SP Cheese na anyay di raw dapat gamitin ni
ni Senator Amy ang Senado bilang political tool, lalo na't re-electionist pa naman siya. Agad itong binanatan ng senadora. Kasi alam naman natin na siya yung ambisyoso. Kung Kongreso, syempre, bago na naman ang Senate President, siguro baka natetens. Hindi ko alam. Matapos nito, tuluyan na siyang inendorso ni VP Sara. Para kay Llamas, existential na ang tumitinding away ngayon sa pagitan ng mga Marcos at Duterte. Kung ang mga Duterte ang mag-survive, ay delikado ang mga Marcos. Pag ang mga Marcos ang nag-survive, delikado ang mga Duterte. So it's not the usual political battle na nakikita natin sa very intense political climate sa Pilipinas. Tingin ko, this is the most intense in my political career. Pero higit pa raw ito sa conflict, may nakalakip na agenda para sa 2028 dahil maraming senador ang hindi lang tumatakbo ngayon, kundi pumoposisyon na para sa susunod na administrasyon. Kaya maraming mga senador ay either sa administration or sa opposition or independent, yung kanilang kampanya ay nakatali dun sa nasaan ba yung kanilang political fortune sa 2028. Kanino ba sila kikiling? Lalo na ngayon, medyo napaaga yung 2028 election. Kahit wala pang tiyak na komposisyon ng bagong Senado para kay Llamas, same pa rin daw ang itsura nito pagkatapos ng eleksyon. No, na wala pa rin magdadala ng mga plataforma, wala pa rin magdadala ng prinsipyo, wala pa rin magdadala ng vision, maliban siguro sa a small minority. Na hindi ito yung mga hindi na inabutan ng mga kabataan na Senado ng mga Pepe Jocno, ng mga Lorenzo Tañada, ng mga Claro Mayo Recto, Ninoy Aquino, etc. Yung mga higante dati ng Senado. Ngayon ay mga higanteng mga artista, mga higanteng mga magagaling sumayaw. Yun yung ating Senado ngayon. Duda si Llamas kung naniniwala ang marami sa mga senador sa higher purpose na makakatulong sa Pinas. Dahil ang politika raw ngayon, batay sa kalkuladong alyansa, hindi sa paninindigan. Your Voice 2025, Hannah T. Bilyonaryo News Channel.